Grabe. Daw makapaniwala ka mo 3 taon natin ginagawa to. Alam mo, 2021 natin sinimulan. Tapos ngayon, 2023 na. Tapos na rin yung taon. Okay. At din ulit ako. Sa totoo lang, hindi ko matandaan yung dati, pero tignan natin. Ang pangalan ko ay Christian Carl F. Macay. Christian Carl F. Macay. Christian Carl F. Macay. Ang date ngayon ay December 5, 2021. December 12, 2022. December 12, 2023. 20 years old. 21 years old. 22 years old. Yeah, I'm okay. I mean, I'm doing well talaga, to be honest. Like, sa paano ay nakakaon sa buhay. At may mga problema din. Pero, hindi naman yung sobrang, kala mo yung parang ikakamatay ko naman, ganun. So, yeah, I'm doing fine. Ako ay may 2,748,554 subscribers. Meron ako may 3.29 million subscribers. Ako ay meron 3.67 million subscribers. Claro the third. Same pa rin kung sino yung mga naka-follow sa akin noon. Ngayon si Mechanic Z. Feeling ko nga hindi lang itong mga yung mga subscribe sa'yo kasi unfortunately yung meron kasi feature sa YouTube na alam mo yung pwede may hide kasi kung kanino ka nakasubscribe, pero nakasubscribe ka sa taon yun. Lagi ako napapansin din sa lugar. Nare-recognize ako ng marami, like a lot. Okay, like pag lumalabas ako may times na talagang karamihan sa kanila kabataan na. Mapapansin ako lagi. Mapapansin naman din ako lagi. Karamihan sa mga kabataan. Then kapag nawalapit ako sa mga school, ganon, mga teenager, ganon. And madalas akong nare-recognize sa mga restaurant. O-order lang ako sa Jollibee, kanyabi natin. Yung crew doon, nag-uusap-usap sila, bubulungan, nagtatawa. Ako ba talaga yan? Sa ngiti sa akin. Then, yun, meron nagtanong sa akin na crew, which is yung isang manager din na nakakulay blue yung damit, ganon. Then, tinanong na ako na, uy, kaya po ba si Kuya Christian ito, ganyan? Tapos yun, parang mabait yung manager nila at break time ata nila ng mga time na yun kasi kumakain sila sa gilid eh. I am surprised lang talaga na yung ibang nanonood sa akin, yung mga viewers ko is yung iba ay may mga sarili-sariling buhay na, nagtatrabaho na, like, gano'n na ba ako katanda para sabihin yun? Gano'n ba yun? I'm super pathetic. You're doing great. Be yourself lagi. Lang, madalas na kasing, alam yung, may times kasi na parang hindi ko pinapakita ko sino talaga ako sa mga ibang bagay. So parang weird lang. Ganun, naisipin na ganun yung ginagawa ko. I think, kasi hanggang ngayon, hindi pa ako ganun ka-confident pa rin katulad ng parang last year. Yes! Kahit pa paano, I am more confident this year than last year. Yeah. To be honest yun, nagkakapag-gathered ako ng confidence for the past years. And I'm glad nga na ganun eh. Kasi alam mo yung, hindi ko rin expected na magkakaroon ako ng ganung confident. Kasi katawan ko. Kasi hindi talaga ako confident sa katawan ko eh. So, talagang nag-start ako magbuhat, mag-gym ganun ba. Nakakagain ako ng alitan. O para kapag gain naman ng weight ng gains at paano. Camera ko na Sony A7C. Laptop ko na ROG. Yung kotse ko. Bumili ako ng kotse. And yun yung best thing na nabili ko so far kasi ang laking tulong niya sa akin lalo na kung pupuntahan ako ng mga event sa Manila kasi lalo na ako, layo ko sa Manila 3 hours away ako sa Manila, almost 3 hours more likely ganun. Ang laking tulong niya lalo pag mayroon akong pupuntahan ganun, talagang convenient lang talaga may sarili kang transportation ganun. I feel pressured on things like kasi dahil dun sa mga parang sa expectation and parang gusto ko kasi siyang ma-maintain na nandun lang. Sakto lang, go with the flow lang ako ngayon. And pinapractice ko na yung sarili ko na parang hindi maunahan ng emosyon. Do I feel pressured? Kind of. Kumbaga, may pressure. Pero hindi na siya kasinggat ng noon. Kasi ngayon, I'm just like, doing na lang kung ano yung sa tingin ko is makabuti para sa akin, ganun. At ayoko na kasi yung parang masyadong binaburden yung sarili ko. Kung ano yung makakaya ko, and yung kung saan na nga abutin yung best ko, okay na ako doon. At paano at least may nagawa ako, ganun. Chicken. Pork chop na parang nakasabre. Hindi ko limutan yung pangalan eh. Basta parang ganun. Meron kasi kaming kinakain ng girlfriend ko, which is, isa siyang restaurant at gusto ko yung buffalo wings nila doon. So yan. Itong Nesty from Lemon Ice. Yung Sito na Pla. Mountain Dew. Unfortunately, nagbabago lagi yung taste buds ko and right now, Mountain Dew yung pinaka-trip ko. So totoo lang, meron akong Mountain Dew sa rep ko eh. Yung bote. See? I'm not lying. Kaya, Battle Realms. PC Building Simulator 2. Counter-Strike 2. Ang saya lang maglaro ng CS ulit. Ang Counter-Strike kasi na bago. Yeah, nakaka-frustrate minsan. Sadyang mayroon lang talagang ibang players na mas magaling sa'yo. Tapos meron din mga players na, na mas magaling ka. Meron. Niregret ko na hindi ko masyadong pinapakinggan at inaalalay sarili ko. So far, wala naman akong regrets ngayon. Yeah.
may isa akong regret. Akin na lang yun kasi masyadong personal yun eh. Magising ka sa katotohanan. You're doing great. Habaan mo yung pasensya mo. Ayun, mahaba naman yung pasensya ko. Sadyang, alam mo, may times ka lang na you're just having a bad day, yung alam mo yung pasensya mo hindi umaabot sa mahaba. Parang ganun. Haba mo yung pasensya mo kasi may mga times talaga na hindi makikisundo yung mundo sa'yo. Babagsakan ka ng langit at lupa, ganun. Be professional. Haba mo yung pasensya mo, maging professional ka. Pag lumabas-labas ka, ganun. May pag-socialize ka kasi kailangan eh. Binigyan ako ng whole set ng PC ng Asus. Yung na-invite ako sa first meet and greet namin nung dahil sa Rumble Royale. Yung pumunta ako sa cafe sa Persona 5. I'm just glad lang na nakakausap ako ng mga iba pang mga katao, ganun. Na-meet ko sila. Yung mga content creators sa Pilipinas ha. And yung mga nag-reach out sa akin ng mga agency company, ganun. So yun yung mga biggest thing na naghahapon sa career ko ngayon. Yung opportunity na dumarating sa akin. Yun yung biggest thing na nangyayari sa career ko. Kahit pa paano, even though na hindi na ako ganun ka dating like, alam mo yung try hard na maggawa ng mga video and they still give me a chance na magkaroon ng opportunities. Family ko. Mental health ko. Yun yung pinaka-importante sa akin. Kasi mas masira ko yung mental health ko ulit. Back to square one na naman. Ganun. Last year kasi, muntik na akong, alam mo yung masakal eh. Ngayon, na-discover namin na merong problema si daddy sa backbone niya and kailangan siyang operahan. Wala naman so far. So far, wala akong naisip na parang nakakatakot na nangyari sa akin ngayon. So, I'm good with that. Knowledge. I gain a lot of realization tsaka ang dami kong natutunan na bagay sa buhay. Hindi kasi education ang basehan sa mundo eh. Kumbaga yung knowledge mo. This will sound bad sa ibang tao. Pero pera. Wait lang. I'm pretty sure yung mga inisip ng mga tao dito iba na. Wait lang. Hear me out. Hear me out please. Bakit? Una kasi, kailangan ko ipaayos yung bahay namin. Pangalawa, may mga bayarin akong kailangan gawin. Pangatlo, I'm planning to start a business soon. And I need money for that. And in order to make those things happen, kailangan ko ng pera. Which is will make me feel powerful to do those things. At the same time, is magbigay sa parents ko. Tulungan yung mga taong sa paligid ko. Yung family ko, mga kapatid ko, ganun. Kasi there's a lot of things talaga na kailangan namin i-solve for now. So yun yung it will make me feel powerful kung sakali man. May mga bagay kang pwedeng magawa sa pera. Out na natin yung iniisip natin, yung mindset na kapag may pera ka masama ka or masama na yung balak na nayabang ka na. Hindi yung punto ko. Kasi yung punto ko dito, yung pera na yung gagamitin ko para sa family ko. Sa ikabubuti ng mga tao sa paligid ko. Hindi para sa self-gain ko. Ganon. Inuuna ko to. Ito yung ginagamit ko. Naglalaro lang po talaga ako. Kasi alam mo yung, di ba, may nangyari. Makikinig ako ng music o kaya maglalaro ako. Sometimes masalo pa ako may stress pag naglaro ako eh. Kasi matatalo ka ganun na salo ko pang ganun. But yun talaga yung ko. Kasi ang pinaka-main goal kung bakit ko, or pinaka-main reason kung bakit yun yung ginagawa ko. Kumbaga, makalimutan ko siya. Hindi mo makalimutan, but more like, may labas ko yung stress ko at ma-entertain ako ng ibang bagay para kahit paano kumalma ako. Gawin mo yung mga bagay na pwedeng ma-divert yung focus mo sa stress na yun. Or yung reason kung bakit ka na-stress. Yes, I think I'm a good person. I don't know kung napaka-bold siguro ng statement na yun, pero so far kasi yun ang pansin ko, okay naman para sa akin. Do you think you're a good person? Siguro, masabi kong oo. Well, so far, dami nung nagsasabing oo sa akin. And siguro I can say din na rin oo kasi kung hindi naman, lahat naman ng tao, yun naman sinasabi sa akin. So I think I'm a good person kasi binabasa ko lang din naman yung pagiging good person ko kung may mga tama rin ba ginagawa sa ano. So, parang nasabi ko na rin na oo kasi parang nung nagsasabi sa akin. Kung ang tanong niyo is mentally and physically, nope, I'm not. I am healthy. Yes, at some point, I'm mentally and physically stable at the moment. Siguro physically, hindi pa masyado kasi hindi pa rin ako masyado kumain ng gulay. Pero, nasusubukan ko na. Okay, so nasusubukan ko na kumain ng gulay, konti-onti. Tinuturuan ako ng girlfriend ko. Konti-onti, tinutulungan niya ako kumain ng konti-onti. Pinapatingin niya ako, ganun, and marami pa iba. So, ito paano, I'm in the part na, alam mo yung, di ba yung lower? Yung sumunod sa lower, hindi yung middle yung kasunod ng lower lang. So, parang lower half. Pero to. Lagi yung tumatawa kahit paano. Hindi na pinipilit ko but I chose na tumawa lagi. Yeah, I laugh very often. Ganun. What makes you smile? Girlfriend ko, kaibigan ko pag yung paglaro, family ko, at yung mga laro. Yeah, ganun. Who's your most dangerous enemy? Anxiety. Kasi onti ka na lang, ang dami mo kagad iisipin. At tumatalon-talon ka na kagad sa mga senaryo, sa mga conclusion ng mga buhay, Diyos mio. Samantalang hindi naman talaga dapat.
parang you're not doing enough sa mga ibang tao. Tama na ba to? Okay na lang to? Ganun. So, ganun sa yung anxiety nga. What was the most important thing I've done so far? Masasabi ko na ginagawa kong stable yung lahat ng bagay. Kung bakit keep kong stable siya hanggang sa dumating yung araw na yung oras na kailangan ko siyang i-upgrade into next level. So until now, kinikip ko lang stable yung lahat ng bagay. Yun yung ginagawa ko so far. Keeping things stable. Stupidest thing I've done so far. Alam mo yung may times na kapag kasama yung mga kaibigan ko kaya yung girlfriend ko, is yung nag-Adonis dance kami, mga ganun-ganun kami. Sa public and painting yung mga tao sa amin. Ewan ko. Somewhat, ganun. Like, may times na parang hindi rin naman, ganun. So, sabihin natin na I'm stable. To be strong and not, ganun. Do you think you're strong? Nasabi ko na oo. Pero kasi, ang lawak kasi ng word ng question na yan eh. Pero in general, sabi ko strong ako. Do I love myself? Yes, I actually love myself right now. To be honest nga, I'm glad nga na nakasurvive tong katawan na to. And yeah, pinatreasure ko yung katawan na to dahil like, ito yung ako. Ganun. Ito, akin to. Kayamanan ko to. Kaya kailangan ko alagaan. Ganun. Do you love yourself? Of course. I do love myself. May times talaga na aayawan mo yung sarili mo. Pero naisip ko kasi na, bakit mo aayaw yung sarili mo? Putik, wala ka nang ibang pwedeng gawin para baguhin ko maging iba na ikaw. Kung yung ano ka ngayon, yung ka eh. Diba? Nai-improve mo lang siya, hindi mo pwedeng baguhin yan. Nai-improve mo. Ganun. Kung mabago mo man, I think that's a good thing din since change is good. So nakadepende pa rin. So ang lawak talaga ng question niya to. But for me, kailangan mong mahalin yung sarili mo. Kasi parang ganda yan eh. Paano ka mamahalin ng ibang tao kung hindi mo kaya mahalin yung sarili mo? Paano ka makikita ng ibang tao kung hindi mo susubukang makita sila? Or tignan sila? Diba? When was the last time I cried? Yung nagsuot ako ng contact lens ulit. When was the last time I cried? Couple of months ago. Nakarinig ako ng mga salita at saka salita. But okay naman ako yan. Favorite movie? Sa ngayon? Bihira kasi ako manood ng movie eh. To be honest, wala akong maisip ngayon kung ano yung favorite movie ko dahil hindi ako masyadong nanonood ng movie eh. Favorite movie, wala akong maisip sa ngayon. So, I'll pass on that muna. Kasi hindi ako nanonood ng mga movie. Siguro I'm just looking forward na gawin yung mga bagay na gusto ko at saka yung alam mo yung paunti-unti kong magawa yung mga bala ko sa buhay. Alam mo, noong mga nakaraang mga taon, lagi ko kamong iniisip bago matulog yung mga gagawin ko kinabukasan. Pero ngayon, alam mo yung bago matulog, iniisip ko muna kung naayos ko na ba yung mga gamit, na-prepare ko na yung for tomorrow, ganun. But at the same time, hindi na masyadong nag-iisip paggabi kasi nalaman ko rin na it contributes a lot of stress and pwede kang mahirapan makatulog at matulog kapag bago ka makatulog ay nag-iisip-isip ka masyado. So as much as possible, bago matulog ay nagawa na lahat yung mga ginagawa ko. And tawag dito, pag humiga ako, tulog na talaga. Napapaunahan ako ng isipan ko regarding sa mga bagay, lalo na anxiety ko. Kung meron akong chance, bago ko yung isang bagay sa buhay ko ngayon, kung isipin ko ngayon meron talaga akong gustong ayusin na mga desisyon. Siguro kung babaguhin ko sa yung katawan ko, so, bagay yung katawan ko. I mean, gusto kong kahit pa paano, magkalaman na unti. Pero hindi. Pero talagang babaguhin sa buhay ko. Yun ay yung utak ko talagang malikot. Alam mo yung, akala ko kung ano may iniisip yung taon to. Akala ko ito yung ibig niya sabihin, pero hindi naman pala. Masyadong malikot yung utak ko. Tsaka masyadong tumatan sa mga conclusion. Nalagpasan ko yun. One of the most challenging part ng buhay ko, which is yun nga. Nung pasok ako ng adulting, which is yung 20 years old last year. Sana ako proud sa narating ko sa buhay. Makakuha kong bagay na hindi ko akalain na makukuha ko. My number one question to God. Sa tingin mo, Lord, hindi pa ba huli para sa akin na ma-redeem ko ulit yung sarili ko dahil sa mga nangyari? What is my number one question to God? Am I doing well? I mean, am I going to the right path? Parang ganun. Yeah. Yun yung question ko. Am I happy? Somewhat yes. Kahit pa paano masaya ako. Yeah. Yes po. Masaya pa ako. Okay na? Yun yung question. Okay, sige. Thank you po. Thank you.